May nagbabalik na loan application na nautangan ko na dati at buong matatanggap. So ngayon nga nakikita ko yung mga ads nila ulit at may 4.8 na ratings pa dito sa may kanilang application. So ngayon nga pag-uusapan natin kung ka-apply-apply ba itong loan application na to? Matutulungan ba tayo sa may pangangailangan natin sa pera? Or i-skip nyo na lang pagka nakita nyo sa may timeline nyo? So yung loan application nga pala na to ay walang iba kundi ang Quickla. Na pagka nakita nyo yung ads nila online ay wag na wag muna kayo mag-i-install or mag-a-apply dahil sa pinapakita nila ng magagandang features na kanilang application. So panoorin nyo muna yung video na to hanggang dulo dahil nakakaloka to. So umpisahan na natin. So yes, nagawa na nga natin ng video itong Quickla na to. Ilang taon na din ang nakakalipas at yung Quickla na na-applyan natin is under Copperstone Lending na dati ay na-revoke and ngayon is okay na ulit, registered na sila sa may SEC. Pero eto nga Quickla na to ay nakakalito dahil ang dami nilang pangalan sa loob ng applications nila. Kaya dapat lang na wag muna kayo nag-i-install ng padalos-dalos, lalo na kung kahit na gaano kayo katindi ng pangangailangan ngayon, wag na wag muna kayong kumakagat sa mga nakikita nyong ads online dahil dito nga, yes, mataas ang ratings pero wag kayong magbabase dyan. So nag-apply nga ako ulit guys dahil akala ko meron na akong account dito, nag-register ulit ako simula umpisa. At nakakawindang nga dito dahil nung chinek ko yung kanilang registration sa may SEC, ay nako, revoke pala. Akala ko nakabalik na sila pero nung chinek ko, revoke yung kanilang status. So nawalan sila ng lisensya, wala silang karapatang magpautang sa ating mga borrowers. Kaya kayo high risk pagka nag-apply kayo dito. Pero syempre, dahil ako gusto ko maipakita sa inyo kung ano ba yung nandito sa loob ng application na to, sinubukan ko. Kaya disclaimer lang, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply dito. So ito ay based on my personal experience sa may pag-a-apply ko sa kanilang application para masabi ko nga sa inyo kung kautang-utang ba itong application na to, matutulungan ba tayo or hindi. Under siya na, yung provider is New Telefax Technologies. At yan yung kanilang pinaka-homepage. Yung loan amount ay up to 93,000 pesos. Yan yung pinapa-loan nila na maximum. And age 18 to 60 years old. Para magka-idea lang kayo kung ano yung mga sinagutan ko. So, eto na nga. At syempre, may mga makikita pa tayo dito mamaya na ikakagulat nyo din. Pero ako kasi, kinagulat ko. Ewan ko kung magugulat kayo. So, going back na nga. Ito yung mga sinagutan ko, identity information, personal information, job information, contact information, and yung disbursement channel nga na pag dadala nila ng ilo-loan natin. Ilo-loan ko pala. So, yung mga ID naman na hinahanap nila is same as old lang din. UMID, driving license, passport, TIN or TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID, postal ID, or Pag-ibig. So, kung makikita nyo pala, bakit hawak-hawak ko to? So, naka-charge nga pala ako at yung gamit ko ay ang U-Green na power bank. O, diba? Super nice niya. And dahil lobat ako, pwede ko siyang gamitin habang nagva-vlog tayo ngayon. So, ayan, 55 watts nga pala to. And nakaka-fully charge siya ng phone, guys, ha, in fairness. Kaya, napaka-handy dalhin kahit saan. Kung kayo ay gala na tao, pwedeng-pwede nyong gamitin yung U-Green na power bank. So, ayan na nga. Ayan, hahanapan tayo dito ng education, company name, yung address, company phone number, work experience, magkano yung sinasahod natin. At yung profession naman dito is, ayan, pabibilisin na lang natin. OFW, pwede daw, unemployed, housewife, self-employed, student. Nako, kung kayo ay estudyante na nangangailangan, no, huwag kayong mag-a-apply dito kung ayaw nyo sumakit yung ulo nyo. Kasi revoke na nga sila. Ilang contact references yung hinahanap nila dito. Ayan, pagka maglalagay kayo ng contact reference, ilagay nyo kung sino yung mga umagree na, yes, sige, pwede mong gamitin yung number ko bilang contact reference mo. Pag hindi pumayag, huwag nyong ilagay. And after that, ayan, nasagutan ko na nga lahat at ako nga ay na-offeran sa may 2,000 pesos. Ayan, na-offeran ako ng 2,000 pesos. Pero, nakalagay sa kanila worry-free loans. Ayan, hindi naman natin kailangan mag-worry dito. Wala bang harassment dito? Malalaman natin yan. Ito nga pala yung kanilang pinaka-loan details.
Yung repayment amount or yung babayaran ko lang is 2,000 pesos din, pero may mga makakaltas na processing fee 667, total interest fee ay 13 pesos at risk control service fee na 120 pesos. Total of 800 pesos. So, yun yung mga makakaltas sa loan natin. At yung marereceive ko na lang is 1,200. At ito is good for 6 days lang. Super short term. Kaya kung ayaw nyong sumakit ulo nyo dito, nako, mag-decide kayo, mag-isip kayo bago kayo mag-try. So, nung kinumpute ko nga yung pinaka-interest rate nila, so yung pinaka-tubo, 800, divide natin sa may kung magkano yung matatanggap natin, 1,200. So, ang pinakalalabas dyan is 66.66%. So, ayan, 67% sa loob ng 6 days. So, yun yung aabutin ng interest rate, napakalaki. At eto pa, eto na nga yung kinagulat ko dahil biglang lumabas yung logo ng Kasyalo or Kasyalo. And nagtanong nga ako sa kanila, sa may nakakausap ko sa Kasyalo, hindi daw sila related dito sa may application na to na Quickla. At eto pa, may iba-ibang pangalan dito na lumalabas, kagaya na to. So, merong Kasyalo, pero meron pang isa. Ayan, may Quickla. At nung mag-i-install pa lang ako ng application nila, may lumabas pa na Mabilis Cash Loan at Peso Loan. O, di ba? Ang daming pangalan ng loan applications. Ano ba talaga? So, ito na ba yung final Quickla? Di ba? Nakakalito kung tayo ay nangangailangan talaga. Talagang dapat busisiin natin kung mapagkakatiwalaan ba itong ina-applyan natin or hindi. So, dahil tayo nangangailangan tayo ng budget, syempre doon tayo sa may talagang makakatulong at hindi lalong makakapagpabigat sa atin. So, kayo na bahala kung mag-a-apply pa kayo dito, pero kung ako sa inyo, wag na dahil revoke na nga yung kanilang lisensya na magpautang. So, bawal na sila magpautang, illegal loan apps na sila pagka nagpautang pa rin sila. Kaya mag-isip-isip kayo. So, eto nga yung sabi sa may pinaka-application nila. Kung makikita nyo, 4.8 yung stars, malaki-laki. Pero, yun nga is dahil yung mga nag-a-apply, pina 5 stars nila dahil akala nila makakatulong yung pag-rate ng 5 stars para ma-aprobahan sila agad-agad. So, yun yung wag na wag nyong gagawin. Bago kayo mag-rate, talagang tingnan nyo muna kung nakatulong ba sa inyo yung loan applications, then nun pa lang kayo mag-rate sa kanilang application. Pero kung hindi pa kayo na-aprobahan, wag na kayong mag-rate ng 5 stars. So, eto, puro yun yung nakikita ko. So, puro ganon. And may nakita nga ako ditong isa. Sabi niya is, hindi pa man din due date, may nagte-text na panghaharas. Etong Quickla, grabe. Ite-text daw yung contacts ko ng kung ano-anong malalaswa ang sinasabi. O, di ba? At isa pa, nagpapahiram sila 7 days lang at ang laki ng tubo nila. Nangaharas sila sa call and pati contacts. Message nila, huwag kayong hihiram dito. So, ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Be mindful. Talagang think before you click bago kayo mag-install ng application. Tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga reviews para malinawan kayo kung ipagpapatuloy nyo ba yung pag-a-apply sa loan application na nakita nyo lang yung ads na maganda or i-skip nyo na lang, i-scroll up nyo na lang. So, ayun guys. Kung nakapag-try din kayo dito, ano yung experience nyo, comment down below. Dahil ako, yung in-offer nila sa akin is hindi ko na yung tinanggap dahil revoke na nga sila. At isa pa, ang laki ng makakaltas. Ayun, hoping tayo sana madami pa yung lumabas na loan application na talagang makakatulong sa mga nangangailangan. Yung hindi pang short term lang dahil napakagaan bayaran pagka talagang monthly installment siya na sana hopefully may mga lumabas pang ganon. O diba, talagang makakatulong yun sa mga nangangailangan in the future. So that's it for today's video guys. Huwag muna kayo mag-install, mag-a-apply ng padalos-dalos para iwas sakit din ng ulo. So yun, always be a responsible borrower. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!